So for today's video, ang gagawin natin is magre-review tayo ng bago nating motor, which is the 2025 Honda ADV 160. So kaka-release lang nito, pero pinasarami ko na agad kasi hindi ako mapakali. From matte white, ginawa nating medyo gloss white kasi pag nakikita mo, medyo may pagka-matte pa rin siya. Pero pag may kintab na siya, makintab na. Medyo maliwanag lang talaga. So tsaka medyo madumi din. So kung naghahanap ka ng mga adventure bike na scooter, parang ito lang kasi sa class niya na merong ganito eh. So parang ito yung parang umakit na mata ko kasi nakapag NMAX na ako, nakapag 125 na ako, nakapag Aerox na ako. So para maiba naman tayo, so kaya nag-ADV 160 tayo. So kung matatandaan nyo, binenta na natin si Bluegal na Gravis 125 natin dati. So ngayon, mag-ADV 160 naman tayo. So ang plano natin dito is adventure setup muna. Parang gano'n na natitrapan ko kasi pang adventure nga naman siya. So kaya let's start. Magsimula muna tayo kung ano ba yung mga specifications niya. So this Honda ADV 160 uses 157cc. Hindi siya 160 talaga, 160 na nila-round off kasi nila karaniwan talaga. Tapos meron tong 4-stroke, 4 valves, single overhead cam, pero sana maging dock na, pero hindi natin alam. Medyo laging stock naman, parang bira na dock sa motor ngayon eh. Then liquid cooled to na may 15.8 horsepower at 8,500 RPM. At meron tong 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Then sa transmission naman is CVT like any other scooter. CVT naman lagi. Bira lang yung mga DCT sa mga big bikes na yan. Dito meron siyang ESP Plus Enhanced Smart Power. So ito naman para sa economical, mapatipid naman ng gas yan eh. Dito naman tayo sa front. So sa front, meron siyang LED headlight dito. So may DRL din nato to. DRL to eh. So buksan natin. So yeah, may DRL, then may headlight. High beam niya is this one. So LED na siya, naka board ata to. Nasa 220mm ata tong rotor na to. I'm not sure. Correct me if I'm mistaken. Then itong sensor na to para siya sa ABS. So technically ABS na tong harap. So meron siyang 2 piston caliper kasi sa likod wala kayong makikitang piston. Tapos gumagamit siya ng rims na 14-inch na may gulong na parang all-terrain. Gumagamit siya ng gulong na Federal na 110/80/14. So punta naman tayo sa likod. Showa shocks na rin siya. Ito yung parang pambenta talaga ng ADB kasi parang siya lang yung stock na naka-Showa shocks. Naka-Showa shocks na sa scooter pagdating sa mga 150cc class. So ito ay meron ding I don't know, 1 piston caliper na gumagamit ng 13s na gulong na may 130/70/13 na size. So kung mapapansin nyo, para siyang magkaiba dun sa harap, sa likod. 14s yung harap, 30s yung likod. Actually nagulat din ako na magkaiba yan eh. Pero common siya sa mga adventure bike kasi siguro sa pag nag-off medyo semi off-road, kaya ginagamit yung ganyan para mas komportable and mas may power, mas may torque. Then ang ABS kasi nito is front lang, wala yung likod. Yung iba na may rear, nadi-disable yung ABS para if kailangan mo ng traction. So dito naman tayo sa side. Sa side, meron siya 780mm na seat height. Tapos meron siyang 165mm na ground clearance. So medyo mataas na rin siya pero not that great naman yung pagkataas niya. So ang Honda ADV 160 is nagwe-weigh ng 133 kg. So medyo mabigat siya, on the heavy side siya, but 160cc naman, siguro makaya niyang buhatin yung sarili niya. Punta tayo ngayon dito sa gauge. So ang Honda ADV 160 isa lang naman variant eh. Hindi naman unlike sa other countries na may iba siyang variant. So meron na siyang keyless dito. Ayan, keyless na siya. So pupush nyo lang, pag tumunog na pwede mo nang i-on. Tapos meron siyang animation dito. So ano ba makikita natin dito? Meron tayong temperature. Yan, 28 degrees. So pwede mong palitan yan. Then voltmeter, temperature ulit. So baba tayo. So meron siya average consumption A, average consumption B, elapsed time, constant na fuel consumption kapag maandar ka. Ito yung kung ano yung piga mo, yan yung consumption mo. Mag-average yan dun sa kabila. Ito. So dito sa baba, trip A, trip B, tas odometer na yan. So ano ba meron mga dito? Signal light, battery indicator, high beam, traction control na isa, signal light ulit. Then itong meron siyang tawag dito, auto power off and on.
auto restart kapag na traffic ka, mamamatay yung makina. Pag pilit mo cylinder, bubukas siya ulit. So pwede mo disable yan, enable. Tapos dito temperature, then tong key. Pag pinatay mo, ayan, nakailaw yung key. So dito makikita mo naman is high beam, low beam, busina, then tong signal light. Dito mayroon na siyang hazard switch, then starter button. So sa fuel tank niya naman, meron tong 8.1 liter fuel tank capacity. So babalik mo lang to dito sa coil na to, sa seat open or fuel open. So pe-press mo lang yan. Ayan, andyan na yung fuel ano niya, fuel cap. Sa seat naman, di ko alam kung ilang liters to, pero around nasa 40 liters ata to. 41. So maluwag siya, kasya isang full face. Dito half face, kung tapyasin mo yung super half face na expat, kasya naman dyan. Tapos add ko lang din dito, merong HSTC dito, napapatay yan. Pwede mong patayin if ever gusto mo nung hindi siya mga ilam. So napapatay yan. Tapos dito meron na siyang adjustable windshield. Hatakin mo lang to. This one, tsaka yung kabilang side para ma-adjust mo. Pero di mo ma-adjust, hawak yung camera kasi. Ayan. Basta naangat yan dito. Dito sa taillight niya naman, meron siya LED na may iconic na X mark. Ayan, napatay yung plaka. Then may plate light na siya dito. Signal light niya like parang sa click lang din. Same ng itsura. Yung plate light, LED na rin, white color. So stock muffler, silver naman yan nakalagay eh. Ewan kung cover. Parang cover lang siya, iba pa yung pinaka stock muffler sa loob eh. So welcome back to welcome back. So ngayon, ano naman natin ngayon, yung test drive naman natin yung ADV 160 natin. So sa power, ewan ko para sa akin compared to sa ADB 150 dati, parang mas maganda yung power ng 160 ngayon. Siguro dahil malaking bagay din yung 4 valves na siya compared dati. Nagulat din ako dito nung pag unang kuha ko na ito sa kasa. Hindi ko na-expect na ganun yung hatak niya. May pag ganun ako eh, paatras ako eh. Din yung pinakaupuan niya, hindi siya sa malambot, hindi siya sa matigas, sakto lang eh. Ewan ko lang sa passenger. Sa passenger parang medyo makunat-kunat eh. Pero napakadali niya i-maneuver. Parang ewan ko kasi wide handlebar compared sa mga other scooter. Pero sa kategory niya siya lang kasi adventure bike. Ay hindi, meron pala isa, yung Bristol, yung ADX 160, tsaka yung Fecon. Pero sa other leading brands like Yamaha, ano ba? Ba't pa Yamaha na naisip ko? Suzuki, parang wala naman kasi adventure scoot eh. So parang sa akin, kung Japan talaga gusto mo, ayaw mo ng China, ito na talaga yung go-to mo eh. Although it comes with the price. Ang SRP kasi ng ADV 160 is 163,900 pesos. So ewan ko, pamahal na ng pamahal yung mga scooter ngayon eh. Hindi na katulad dati. Dati NMAX version 1 ko, magkano ko lang nabili cash, 115,000 SRP. Hindi, SRP is 119, but pag cash nagkaka-discount ka pa. Layo na compared ngayon. Sa handling naman nito, andali niya i-flick. Siguro kasi short wheelbase lang din siya. Etong visor nakababa ngayon, pero may hangin ba ako nararamdaman? Nandito yung hangin eh, banda dito. Nandito, totoo, nagkakahangin na dito. Siguro pag inangat ko hanggang dito, pero not totally na mawawala yung hangin na papunta sa iba, sa mukha mo. Kasi pag nag-angat ako ng visor, may hangin para hindi. Sa fuel consumption naman nito, wala man kasi pakialam sa gas eh. Pero sabi nila nagpo-45 to, depende sa piga mo. Malikot kasi talaga kamay ko. Piga ako ng piga, hanggat may chance pumipiga ako. Kaya ka nga nagmotor eh, para mapabilis yung biyahe. Na naman lagi eh. Ay. Sa braking niya naman, sa feels ko lang harap. Yung likod na pag-skid ko nung nakaraan eh, makapit naman parehas, malakas naman yung braking power. Yung sa gulong naman, di ko lang alam sa wet pero gantong dry, okay naman yung gulong. Wala ka naman masasabi. Ganda nung Aerox
Meron din ako dati, pero hindi ko na setapan eh. Minsan parang nagsisisi akong binenta ko eh. Pero okay lang din, try lang ng motor ng iba-iba. Kasi nakakayang motor na rin ako sa talambuhay ko. Kailan nag-start lang ako magmotor is around 2019, 2020 lang. Well, na-enjoy ko naman talaga kasi pag bumotor. Pero iba pa rin yung may sasakyan ka kapag nainitan ka or may gusto ko lang puntahan na hindi ka hassle. Although traffic, pero naka-aircon ka. Pero pogi talaga ng ADB kasi pag nakita mo talaga yung ADB 160, di ba? Puta, napapamura ka talaga. Sige, shit. Lalo tong white. Ito talaga yung gustong-gusto ko yung white eh. Noong una, wala talagang white. Walang stock yung white. Ngayon, pinipilit sa akin yung matte red. Sabi ko, ayoko na ipilit. Kasi dati nangyari na sa akin yun eh. Hindi ko gusto yung kulay na kinuha kong motor. Tapos ayun, nabang nga sa akin siya. Gusto ko na siya ibenta agad. Kasi hindi ko nakuha yung gusto ko eh. Di bali mag-antay ako para makuha ko yung gusto ko, di ba? Parati sa dulo kung magsisisi man, kasalanan ko kasi yun talaga pinili ko eh. Yun naman talaga yung choice ko. Sa hatak, goods na goods. Pero napansin ko na sa Honda, gusto ko kasing, ewan ko, naghahanap ako ng mga pyesa. Hindi naman mahirap paghanap ng pyesa, ng mga may maintenance. Yung pang-upgrade, pag Honda parang na, ewan ko, nasanay kasi ako sa Yamaha na mayroon kahit saan eh. So abangan nyo yung magiging future upgrades natin dito. Napangalanan ko na nga pala itong si ADB 160 natin. Ang pangalan niya is C. Huwag nyo na tanongin kung bakit C. Basta C siya. C S-E S-Y, pwedeng gano'n, kahit ano. Basta C. Yung 450 natin, si Bliss yun, Bliss. B-L-I-S-S. So abangan yung mga magiging upgrade natin dito. Ang bala kong concept sa kanya is adventure. Kasi adventure naman talaga siya eh. So siguro mga palitin ako siya. Tapos syempre box bracket. Sino no? Ano yan? Pan-truck. Eh hindi ko trip yung crash guard. Pero malaman na lang natin. Tapos gusto kong magkaroon ng side pannier. Wala lang, parang adventure bike to adventure bike. Although 160cc lang to. Kasi wala pa tayong budget pambili ng adventure bike mismo eh. Kaya adventure scooter muna.